Hello, hello. Sandali lang po mga kaibigan. Wait lang po. Meron lang po tayong chine-check kasi meron pong nag-breaking news kanina lang. At sandali. Hindi pa tayo nag-officially start. Binabasa po natin yung breaking news at ibibigay ko sa inyo mamaya yon. So, okay. Ayan. Skip. Ayan. Ayaw malis eh. Okay. Magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon po ay May 2 na 2026. May 2 na po. Ang bilis po ng mga araw. Grabe. Kahapon, Labor Day lang. Ngayon, May 2 na po. Bukas May 3. At na naman, Lunes na naman. Pag Lunes po, May 4, balik na po ng sesyon ang Kamara at ang Senado. So ako po si TPL4, the Political Labandera, at ito po ang munting podcast ko dito sumisingit sa Nyolo Random News para maghatid po sa inyo ng mga balita na hindi nyo pinapansin or napapansin, kaya pinapansin namin. At ngayong hapon nga po, at madami to, meron pong breaking news kanina lang. At ito po ay patungkol sa isang nangyari pa noong 2018. Pero bago yon, pag-usapan po natin ang mga balita na nagbabagak. So, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang madaling araw sa kung saan man kayo naroon sa mundo ngayon. At simulan na po natin ang pagtatalakay ng mga balita. Intro please. The first screenshot. Si Promil Kid. Ano ba yan? Sa mga taga Batangas, ano bang distrito ba to? First district, sige, Leandro Leviste is the representative of Batangas First District. Yung second district ay kay Representative Luistro, if I am not mistaken. At ngayon po, alam natin po na mainit. Hindi po natin maintindihan bakit ang init-init ng dugo ni Promil Kid na ito sa mag-asawang Recto. Recto meaning si Governor Vilma Santos, the ano yun? Ano yung mga, hindi kasi ako Billman yan mga kaibigan eh. Star for all seasons, si Ate B. Sorry po sa mga kasi Noranian po ako. Bicolana yung mother ko, kaya kami Noranians. So si Ate B po at saka yung kanyang may bahay na si kasulukuyang Executive Secretary Ralph Recto ay parang pinagdidiskitahan itong batang Promil Kid na ito, at sabi daw niya ang sahod itaas, VAT alisin, Recto tanggalin. Yan po yung linyahan niya ngayon. Meron po tayong mga kilala sa taga Batangas. At ang ugong-ugong po doon, kaya ito nag-iingay, itong batang Promil Kid na ito, meron yatang disenyo na pasukin yung lokal nila doon. Yung governorship. Yun yung umuugong-ugong doon. At alam niyo po, recently, ito nga nabulgar nga po yung sinabi niya. Noong April 24, pumunta po sa Batangas si PBBM. Namigay po ng ayuda doon sa mga barangay doon. At itong lumabas itong batang ito na sa isang press ko, nagsasabi doon na yung kanya daw distrito, yung mga barangay kapitan sa kanyang distrito, 84 yon, ay hindi daw sinali, hindi sinali, kinawawa. Ang problema niya, na pinasunungalingan ng mismong ABC president ng kanilang lugar, na hindi daw yon. Ang nangyari siya mismo, itong si Leandro Leviste, ang nagbawal doon sa mga kanyang constituents na barangay kapitan. Sinungaling tong batang to. Anyway,
VAT alisin, alam po natin na matagal na po ito, hindi na po ito bago yung sa VAT, yung 12% natin na VAT, matagal na po ito at alam po natin, ang author po, ang nagsulat po nito ay mismong si Ralph Recto, noon pa siya ay isang senador. Matagal na po yung VAT, panahon pa yan po ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na ngayon ay representante ng 2nd District of Pampanga. Congresswoman. Oh. So bakit itong si Promelkid, kausapan niya lang si GMA at gumawa siya ng batas doon, gumawa siya ng resolusyon doon para amyendahan ang batas. Yan po ang trabaho ng mga representante, ng mga congressman. Gumagawa sila ng resolusyon para gawing batas ng executive department. Instead na magtatatalak tong Promelkid na ito, dapat siya gumagawa ng nag-o-author siya ng isang panukala doon sa House of Representatives para yung VAT na yan, kung hindi man maalis, mabawasan. Matagal na po yan pinag-uusapan yung VAT na yan. Hindi po dapat, ako personally, is hindi dapat aalisin yan. At least man lang, yung pagpapataw ng VAT ay i-confine lang sa income tax. Kung magbabayad na po tayo ng buwis. Kasi lahat po talaga may VAT na 12%. Kung kakain kayo sa labas, kung bibili kayo sa grocery, kung yung mga ganon, may 12% po yon. Pero alam po natin na yung 12% na po yun po yung bumubuhay, isa sa mga bumubuhay, isang mga importanteng bumubuhay sa ating bansa. Ang buwis po siya, additional buwis yon. Pero sana naman, I think it's about time na bawasan na yung 12%, siguro mga 5% VAT. Di ba? Para may yung ating pera, madami pa tayong mabibili. Pero totally alisin na hindi po ako parang hindi po yan siya economically wise na tanggalin po totally ang VAT. Yan ang problema ng nagdudunong-dunungan. Alam po natin na matalino tong batang ito. Nag-aral po ito sa Ivy League School sa labas ng bansa. Ang problema, hindi po ito siya natapos. Drop out po yan. Drop out yan si Leandro Lebiste. Umuwi yan siya ng Pilipinas para tumakbo. Para gawin yung kanyang kumpanya noong 2013. Hindi po yan siya nagtapos. Nasayang lang yung kanyang pag-aaral doon sa labas ng bansa. Kalimutan ko anong eskwelahan yan. Basta Ivy League School po yan. At siya po ay umuwi ng Pilipinas para itayo daw yung kanyang solar company noong 2013. At ang problema sa solar company niya, sahod itaas. Ang galing. Hoy, Leandro Lebiste, Promelkid, bayaran mo na yung penalty ng Department of Energy sa iyo. Bayaran mo na yung 24 billion pesos na utang mo sa gobyerno. Dahil pinatawan ka ng 24 billion pesos dahil hindi mo natupad yung kontrata. Wala kang binigay na energy. Yung kumpanya mo, wala. Kung sana na fulfill mo yung 12,000 megawatts na ine-expect ng kumpanya mo na solar energy company mo, na dapat sana ay nabigay mo, na produce mo para nabigay mo sa gobyerno, hindi magpo-problema ng enerhiya ang Luzon. Ikaw ang magbayad ng 24 billion penalty mo doon sa Department of Energy para yung sinasabi mong sahod itaas, VAT alisin, maiibsan-ibsan yan.
24 billion pesos yung babayaran mo, Leandro Labiste, sa gobyerno. Bayaran mo na, wag ka makapalang muka. Ginagawa mo yan, sahod, nagda-divert ka. Sus Maria, ang bata-bata mo pa, ewan ko, paano ka? Buti na lang mga kaibigan, hindi Promil yung pinainom ko sa aking mga anak. S26. Yun yung pinainom ko sa nung umiinom na yung mga anak ko ng formula. S26. Tsaka nan. Promil, hindi. Mas mabuti pa yung Nido. Mga kaibigan, Nido. Huwag yan. Yan o, resulta na yan ng Promil o. Tingnan nyo. So yan, si Leandro Lebiste, ang ingay. Pero yung siya, meron siyang babayaran na 24 billion sa gobyerno. Mukhang hindi talaga ito napapalo ng kanyang mother. Ewan ko na lang. So, yung nagtatatalak yan siya, magbayad siya muna ng 24 billion niya doon sa gobyerno. Hanggang ngayon po, wala pa po. Hindi pa po niya binabayaran yung kanyang obligasyon sa gobyerno. Feeling yung pera niya na nakuha niya sa sale, kasi nga po, ibinenta niya yung kanyang kumpanya sa Meralco. Meron pa siyang problema sa prangkisa. Binigyan siya yung kanyang kumpanya ng prangkisa na 25 years. Hindi pa po natatapos yung 25 years na yon. So, hindi natin alam. House Committee on Franchises, ano na, shout out. Sino bang chair ng House Committee on Franchise? Legislative Franchise, ha? House Committee on Legislative Franchise, sino ka ba? Chairman? Ayusin mo yung kapwa mo, kapwa mo na mababatas dyan sa House, na pasaway. So, yon, iwanan na natin yan si Leandro Lebiste. Walang kwenta. Bata-bata pa. Trapo. Next. Surprise me sa next slide. Ano yan? Hindi ko mabasa. Nako, accountability is not resolved through press conferences. Ito po ay sinabi ni House Committee on Public Accounts na isa ring membro po ng House Committee on Justice na si Terry Redon. Kung siya po ay member lang ng House Committee on Justice, dito po sa Public Accounts ay siya po ang chairperson. Sabi po niya na nananawagan siya kay VP Sara Duterte na i-withdraw yung petisyon ng kanilang grupo ni Vice President Sara Duterte. Tatlo po itong petisyon. Labas pa po sa katong mga petisyon na panggulo ng grupo ni Atty. Torion na walang mga personalidad sa kaso ng impeachment. Wala, saling pusa. Sabi po ni Terry Redon, isa rin pong abogado, na dapat ito i-withdraw ng kampo ni Vice President Sara Duterte yung kanilang mga petisyon sa Supreme Court. Kung gusto niya, bago maakyat ang impeachment complaint doon sa Senado. At magsisimula na po ang impeachment trial. Kanina lang, nakita ko flash news kanina, na sabi ni SP Tito Soto na posibleng magsisimula ang impeachment trial sa Senado by June, which is reasonable. Kasi po, papasok pa yung magsisession, magtatapos na po yung recess ng Kamara at ng Senado. Babalik na po sila back to regular programming po sa Lunes ang Congress. So, kung syempre magpe-prepare pa po yung mga yung mga kongresista, magbobotohan pa sa plenary, iaakyat pa, i-endorso pa doon sa Senate.
At sabi naman Senate President, na kung ma-endorse na sa kanila yung papel, the following day, sabi ni SP Soto, the following day, mag-start na sila ng kanilang impeachment trial. Ang problema nga po, may balakid. Kasi nga po, tumakbo si Sara Duterte sa Supreme Court at nanghihingi doon, nagmamakaawa doon sa Supreme Court ng temporary restraining order para hindi po mapatuloy yung kanyang impeachment. O ngayon kasama na din ang impeachment trial doon sa Senado. So, sabi ngayon, sabi ng kanyang mga abogado ni Vice President Sara Duterte na kung nasa Senado na daw, naakyat na sa Senado yung papel, yung impeachment, articles of impeachment, magpa-participate na daw sila doon sa Senado. Ang problema, naghain sila ng restraining order doon nga sa Supreme Court at nagmamakaawa na ipatigil ang impeachment trial or ang impeachment proceedings laban kay Sara Duterte. So, ang logic is, yun na nga, pino-point out po dito ni Representative Terry Redon na tama po siya dito. Inconsistent yung kini-question nga, di ba, alam natin, kini-question po ng kampo ni Vice President Sara Duterte yung constitutionality ng impeachment proceedings sa ginagawa sa House. Tapos, ngayon sasabihin nila, gusto nila sisipot na sila doon sa Senado. So, ang legal position po, yun nga, sinasabi dito ni Redon, yung legal position po ng kampo ni Vice President Sara Duterte, kung sa Bisaya po yan, tatawagin namin yan binuang. Binuang. Yung sa Bisaya, yung mga Bisaya na nakikinig, alam nyo ibig ko sabihin, kung yang ganyan na anak nag-agi gani, anak na agi, maunay kitawag na binuang. Lokohan yan. Loko-loko yung nag-iisip ng ganyan na nagsasampa kayo, nakikine-question nyo yung jurisdiction, yung constitutionality ng impeachment doon sa House, tapos sasabihin nyo makikilahok na kayo doon sa Senado during impeachment trial. Kasi yun na nga, ang ito po, yung ginawa ng kampo ni Vice President Sara Duterte ay kinakasuhan po nga nila yung House sa ginawang proseso, yung mga hearing, yung past few months, yung mga hearing, yung paghahanap ng probable, yung sufficiency in substance, in form, substance, yung grounds, tsaka yung probable cause, lahat po yan kine-question ang constitutionality ng kampo ni Sara Duterte at sinasabi po na walang basihan yan, hindi yan constitutional at gaya pupunta sila sa Supreme Court. At yun nga, paano yan? So, yun nga, tama po dito si Representative Redon na nire-remind niya yung kampo ni Vice President Sara Duterte at yung si Attorney Michael Palusot POA na dapat bago pa man umakyat yung impeachment trial doon sa Senado ay dapat sila na rin ang nagsabi sa kampo ni Duterte na they are ready to face yung mga sa impeachment trial sa Senado. Bago pa man po yun mangyari, dapat wini-withdraw na ng kampo ni Vice President Sara Duterte yung kanilang mga petition ng temporary restraining order doon sa Supreme Court. Dapat alisin nyo na yon.
willing man kaya sila humarap na sa impeachment complaint doon sa Senado, i-withdraw na nila yan. Kasi if this exists, kung yan po ay nag-i-exist habang may impeachment trial, nagka-contradict po yan. Conflict yan. Mangyayari yan. Magkakaroon ng yan. Magko-conflict yan sa judicial. Ewan ko pa paano yan. Explain po yan. Basta merong magkakagulo yan. Kasi sasabihin ng kampo ng mga Duterte, lalo na yung mga kanyang abogado, 16 na abogado, sabihin na meron pang nakabinbin kasi doon sa Supreme Court na na petisyon namin, kaya hinihintay po namin yon. That is delaying tactics na. Kung mag-start na yung impeachment complaint sa Senado, tapos gagawin ng kampo ni Sara Duterte, sasabihin doon sa trial na hindi nyo pwede kami ilitisin, hindi po pa pwede ilitisin yung kliyente namin kasi meron pa kami hinihintay na desisyon sa Supreme Court regarding sa mga petisyon namin doon para restraining order. Magulo po yan. Kasi po dapat hindi po nakikialam, hindi po kargado responsibilidad ng judiciary ang impeachment. Lahat ng usapin na impeachment, dyan lang po sa Congress yan nangyayari. Sa House at saka sa Senado. Pag nagpapalaban ang kampo ni Sara Duterte dyan sa Supreme Court at pag sila po ay kinatigan ng Supreme Court, lalabas po yung maralaman po, magiging obvious na po yung tinatawag na utang na loob nung mga inappoint po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan sa Supreme Court, which is biased na po. Balik kung di ba po ang ating si Justice, yung rebulto ng Justice na nakikita natin nakapiring. Pero pag nag-overreach, pag nakialam po ang Supreme Court dyan sa impeachment sa Legislative Department, ibig po sabihin hindi na po nakapiring ang hustisya. Hindi nakapiring. That is it will cause a constitutional crisis. So yon. Hoy, Michael Powa, makinig ka kay Terry Ridon. Withdraw nyo yung mga petition ninyo ng T40RO at hintayin na lang natin tayong lahat na maakyat na po doon sa Senado yung impeachment complaint ni Sara Duterte at doon kayo, Michael Powa at yung kasama mo mga 16 lawyers na sabi ni Michael Powa ay hindi po binabayaran po ni Sara Duterte na hindi galing sa kanyang sweldo sa OBP at hindi galing sa kaban ng bayan, yung pinabayad sa kanila. Natural kasi bilyonarya yung kliyente mo. At alam namin kung saan nanggagaling yung bayad sa inyo. Paano yan? Ikaw na mismo nagsabi na hindi galing nga sa kaban. Okay, fine. Hindi galing sa kaban ng bayan yung pinababayad sa inyo, acceptance fee. Halos isang buong batalyon ng buong law firm nasa retainers ng kliyente mo na si Sara Duterte, yung bayad mo. Milyon ang acceptance fee. Individually, milyon din ang bayad. Tapos sasabihin nyo, okay, fine, hindi sa kaban ng bayan. Ngayon, i-explain mo. Pakita namin ng resibo. Kasi alam naman namin na bilyonarya yung kliyente mo. Diba? According na yan sa AMLC. Sige. So yon, i-withdraw nila ng grupo ni Sara Duterte yung kanilang petitions for TRO para po pagdating sa Senado ng impeachment complaint, yun na. Go na. Go. Next topic. Asan yung picture nito? Ayan! Paano po ngayon ng NBI?
maliksi, hindi pala, matibag. Hindi matitibag. Busy po si NBI Director Matibag. Hindi talaga siya matitibag. Yun na po talaga siguro yung kanyang apelido. He lives his surname. So, according po sa NBI, nirecommend ito na. Nag-recommend na po na mag-file ng 3 counts, 3 counts of grave threat and 1 count of inciting to sedition against Vice President Sara Duterte. Bakit po 3 counts of grave threat? Kasi po pinagbantaan niya si PBBM, presidente. Pinagbantaan niya si First Lady Lisa, asawa ng presidente. At pinagbantaan niya si dating speaker former speaker Martin Romualdez na pinsang buo po ng presidente. 3 counts, 3 tao po, 3 individual. Conspiracy to commit murder ito. Hindi lang to isang murder, massacre po kasi 3 yung tao, more than 1 na yung kanyang pinagbantaan. At isang inciting to sedition nga po, kasi yung kanyang pinagbantaan na si PBBM ay siyang presidente ng Pilipinas ngayon. May kaakibat po na national security concern ito. Kasi yung pinagbantaan ni Sara Duterte ay hindi lang basta-bastang individual. Siya po ay ang presidente ng Pilipinas. At si Sara Duterte ay vice-presidente ng Pilipinas. At kung may mangyari sa presidente ng Pilipinas, si Sara po ang pupalit automatically kasi siya po ay constitutional successor. Yan yung motibo niya. Kung merong krimen, yan ang motibo niya. Ipapapatay niya yung presidente para siya na vice-presidente ay otomatikong magiging presidente. Yan na po ang tinatawag na motibo. Yan yung explanation. Yan yung rason ni Sara Duterte kung bakit niya gustong ipapatay, nangontrata siya ng mamatay tao para patayin ang presidente ng Pilipinas. Para siya na vice-presidente ay siya po yung papalit agad-agad. Yan po ang tinatawag na motibo. Yung recommendation ng NBI, yun nga. Yun na yun. Yung pong mga video, sabi ko na kahapon, yung video po nung nangyari pong press con nung gabi ng November 22 hanggang madaling araw ng November 23, 4 po yun na oras. Ang pinili lang po ng NBI ipakita ay yung mga clips kung saan po siya nagwawala at yun sinabi niya na nangontrata na nga siya at yung kanyang kinontrata na mamatay tao ay sumang-ayon sa kanyang utos, sa kanyang habilin. At hindi lang po yun ang isa pong instance. Meron din po sa NBI, nasa possession ng NBI, yung isa po niyang press con noong October 18, 2024 din. October 18, yun po yung tinawag na pinangalanan nila na press con na Drag Me to Hell. Kung saan po niya doon na nakita natin na gusto niyang pugutan ng ulo ang presidente ng Pilipinas. Meron pong kopya ang NBI noon. At yun po ay na-source din sa mga news outlets. At mismo doon sa nagla-live stream. Yan pong November 23 kanya na press con. Si Harry Roque po yung host diyan. Si Harry po yung Zoom o host nung nangyari siya diyan nagwala siya diyan. Oh. So yan. Kung hindi man ma-impeach, let's say, kung hindi man to siya ma-impeach, hahabulin pa rin si Sara Duterte ng kaso. Inciting to sedition. Grave threats, 3 counts. Posible pang plunder. Kasi meron yan siyang kaso doon sa ombudsman. Hindi kayo mag-resign to. Kasi kung magre-resign po, umuugong po sa social media ngayon
I think nakasulat na din po ako kasi ako po ay tinitingnan ko po yung anggulo ba na ang posibilidad na mag-resign si Sara Duterte bago pa man umakyat ang kanyang kaso doon sa Senado. Kasi alam po natin sa Senado, wala na, mabubulat-lat tanan. Lahat po mabubulat-lat. Pati po yung ITRs nila na nakaselyado pa doon sa House na aakyat doon sa Senado, yung box po na naglalaman ng kanilang mga ITRs mag-asawa, posible po yon na buksan doon. At sa Senado po, during impeachment trial, wala nang visa yung bank secrecy law. Wala. Data Privacy Act, wala. May precedent po yan. Sinabi ko na dati, nung panahon po ng impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona, nabulat-lat po lahat. Hindi lang po kay Chief Justice Renato Corona, pati po yung mga bank accounts ng asawa niya, mga anak niya, mga kamag-anak ng kanyang asawa, pati po yung mga ibang pangalan ng mga negosyante na napatunayan na wala namang connection sa kanila, kung sino pong matatamaan, as in, maano sila, matatamaan sila, mabubulat-lat sila. Lag ba ako? Am I lagging? Sana hindi. Okay pa, Chris? Okay na. Next tayo. Move on tayo kay Sara Duterte. Ano to? Teka, hindi ko mabasa. Sorry po. Sabi ni dating senador, Senate President na si Franklin Brelon. Buhay pa pala to siya. Sorry po. Anything can happen. Sabi po ni Franklin Brelon, may chance daw. Sabi niya, may chance daw si VP Sara na makakuha ng acquittal sa Senado kesa sa House of Representatives. Sabi po niya, ito, totoo po ito, sabi po niya, Sara Duterte would only need 9 senators to vote in her favor. However, sabi niya, paalala niya, he said the outcome could change if more damning evidence emerged that could strengthen the case against her. Alam po natin may mga Duterte block doon sa Senate. Kailangan po 24 po sila ng mga senador. To convict Sara Duterte at ma-impeach siya, kailangan po 16 votes. Pero kung ma-acquit siya, kailangan lang po, yan sinasabi po ni Franklin Brelon, 9. So ilan na ba? I-count natin ilan na ba yung Duterte block senators doon sa Senado. Unang-una, si Bongo. Pangalawa, yung absent lagi na si Bato de la Rosa, hindi pwede mag-vote in absentia ha. So hindi dapat pumasok kung may impeachment trial na at magbobotohan na, dapat po mag-present si Bato de la Rosa, pero malabo po 'yun kasi alam niyo na hanggang ngayon hindi pa nagpapakita. Sino pa? Robin Padilla, yung nagsabi na kahit sunugin siya ay mangangamoy siyang Duterte. O ikatlo. Sino pa? Si Alan Peter Cayetano. Sa yon. Si Marcoleta. Marcoleta, 5. Si Manang Aimee Duterte, 6. Sino pa ba? Pwede si Cheese Escudero. 7 na. Sino pa ba? Ewan ko si Jinggoy. Hindi ko alam si Jinggoy.
Si Cheese, malamang makasuhan. Si Jinggoy, malamang makasuhan. Si Villanueva, Joel Villanueva, so 9. Meron pa yung mga Bilyar, dalawang magkapatid. Meron pa si Pia Cayetano. Kasi usually, pag ano yung ginagawa ng kapatid, ganun yung ginagawa ng ate niya eh. Diba? So, yun. Kaya gustong-gusto po ni Vice President Sara Duterte this time, sa Senado yung impeachment trial kasi alam niya madami siya doon na mga madaming humahalik sa puwitan niya. At puwitan ng ama niya. Meron siyang numero doon. Pero yun nga, nire-remind din tayo ni Franklin Drilon, ang publiko, na kung makita pa po ng publiko yung mga ebidensya at hindi maipaglaban ng maayos ng kanyang mga abogado, si Vice President Sara Duterte, at makita ng mga tao na ganun, hindi mapaliwanag maayos, hindi siya humaharap, hindi niya ma-explain yung mga aligasyon, at paano po niya dedepensahan ng kanyang mismong sarili kung siya po ay ang nag-ebidensya na siya po ay gumawa ng grave threat laban sa presidente ng Pilipinas. Paano po niya i-explain sa mga tao? Pwede siyang ma-acquit. Sige. Ang problema yung mga taong bayan na hindi makukumbinsi ng maayos, hindi na nila makumbinsi ng maayos na pumanig sa kanila once makita yung mga ebidensya na hindi mapaliwanag. At kasi ayaw ipaliwanag ng kampo ni Sara Duterte. Paano yan? Masisira siya. Gusto niya, ambisyon niya, gusto niya maging presidente ng Pilipinas, tapos ito may latak na ganitong klase. Whether or not she will survive the impeachment, Sara Duterte is destroyed goods. Politically, yun po yung term. Destroyed goods, wala na. Damaged goods na. Kahit makasurvive siya ng impeachment, damaged goods na po. Politically, optics ni Sara Duterte, wala na, damaged goods na. Kaya nga po pinupost nila si Mayor Baste Duterte ng Davao City na siya yung tatakbong pagka-presidente daw. My God. Na pwedeng kasuhan po rin yung kanyang kapatid dahil sa inciting to sedition. Yung kanyang kapatid na mayabang pero barbilat. Sorry barbilat. Naaliw ako kay Direct Freddy Valera, kung nanonood kayo. Every time po na sumasanggi yung usapan about kay Baste Duterte sa kanyang page, yun, naririnig natin yung barbilat. Kasi sumasayaw din po si Direct Freddy. So yun lang yung paalala ni Franklin Drilon. Yes, we acknowledge that there might be numbers para na to acquit Sara Duterte sa Senado, but that is not important at the moment. The moment kung pag pumasok na po sa impeachment trial yan, the important thing there is makita ng mga taong bayan ang ebidensya. Yun. Makita natin yung ebidensya, mapatunayan, ganun. So yun. Next, Chris. Ay nako, may panukala po yesterday, Labor Day. Ako sino nag-push nito. Sabi yung other charges na kuryente pinapasalo sa pamahalaan. Wow. Dapat po ito ay ginawa na ni
Senator Marcoleta Rodante. Dapat siya po ang nangunguna na gumawa ng resolusyon para sa ganitong mga klase. Di ba promise niya? Di ba po promise ni Rodante Marcoleta na pag siya po ay nanalo bilang senador, ay gagawa po siya ng resolusyon na ililibre po yung bayad sa kuryente to 2,000 and below. Remember pa po ninyo yon? Nare-remember po ninyo yon, yung sabi niya pag 2,000 below, libre na. Kung yung konsumo nyo sa kuryente ay hindi pumapalo 2,000 pesos and above, ililibre niya. Libre. Gagawin niyang libre. So ito na yung oportunidad. Kung gusto niya mangyari yung kanyang gusto na ilibre yung ating mga kababayan na ang binabayad sa kuryente ay below 2,000 pesos. Bago kayo mag-push ng ganitong measure, siguraduhin nyo po, merong mga mambabatas na gumagawa ng resolusyon para suriin yan dyan sa House, dyan sa Senado. Oh, Marcoleta, instead na yung anak mo doon sa House of Representatives mag-epal-epal, why not gumawa yun? Sabihan mo din yung anak mo doon sa House na gumawa ng kanyang sariling measure para dyan na malibre na nga yung 20 malibre na nga yung 2,000 pesos and below na bayad sa kuryente ng mga kababayan natin. At hindi ang gobyerno nang sasalo. Ang galing naman ninyo, no? Gusto nyo lahat saluhin. Tapos aawayin pa rin si PBBM, yung presidente. Aawayin pa rin, gagawa ng mga fake news. Ang kapal ninyo. Alam po ninyo kahapon po Labor Day. Pumunta po si PBBM sa Sarangani Province. Namigay siya po ng bigas. Kasama po si Manny Pacquiao. Labor Day po, Labor Day kahapon. Holiday po yesterday sa ating mga manggagawa. Pero ang pinakaunang manggagawa ng ating gobyerno na si PBBM, nandun sa Sarangani Province, nasa General Santos City kahapon. Katabi ni Manny Pacquiao, nagbibigay sa ating mga kababayan ng bigas. Busy po si PBBM. Sa totoo lang, yun po yung nagtatrabaho po. Workaholic po ang presidente natin. Sa totoo lang. Lolo, meron ako dito. Wala ako niyan. Wait, saan yan? Ano yan, Chris? Oh, yan kahapon. Oh. Magkasama po si Manny Pacquiao. Silang dalawa kahapon. Grabe grabe si PBBM po. Yung mga manggagawa, yung nandoon, nagpo-protesta doon sa Manila. Pero yung presidente natin, nagtatrabaho. Ganun siya po. Hindi ko alam kung, siguro talaga po basta yung mga pinagpala na tao na mabait, disente na tao. Kagaya na lang ang presidente. Alam po ninyo, marami na po okasyon ko nakita si presidente sa personal. At isa po tayong siniswerte po tayo. Isa po tayo sa mga swerte na iniimbitahan na pumunta po sa Malacanang every December. Isa lang po yung hindi ko napuntahan nung December 2023, hindi po ako nakapunta kasi nung time po na pupunta sana doon, usually December, second week of December po, yung grupo namin. Kasi grupo-grupo po yan sa Malacanang kasi may schedule po rin si PBBM. Yung time po na yun sana, launching po dapat yon ng Bagong Pilipinas launching. December 2023.
in time for Christmas na na-move po yun to January 28, the following year, 24. Birthday ko din po yun sa following, nung schedule na delay, yung postponement. Noong December 2023 po, nagkasakit po, doon po sa nakaka-remember. Second week of December 2023, nagkasakit po si PBBM ng COVID for the third time. Nagkasakit po siya ng COVID noong time na yun. At siya po ay, syempre, in-isolate po siya noon, the result procedure. Kaya po, hindi po ako nakapunta doon sa pagkakataon na yon. Pero yun lang po, December 2022, December 2024, December 2025, recently, yung pinaka-last na December po, nakapunta po ako. At nung last year, last December 20, nung pumunta po ako doon, hindi lang po ako nakamaya ni PBBM ulit. May picture na po ako. Nakakuha na po ako ng selfie. Kasi ilang years na ako nagtatry na kumuha po ng selfie kasama siya, na hindi ako laging nakakasingit kasi napakahigpit po. Very, very mahigpit po yung kanyang PSG. Oh, as in, hindi lang po ninyo nakita, pero grabe po yung PSG niya. Lalong-lalo pa kung madaming crowds. So, nung last December, nagkataon po talaga, nakapit po ako, hinawakan pa po niya ako sa balikat. As in, masayang-masaya po ako noon. Ang bait, hindi ko alam. Yung feeling ba na alam mo, yung aura ng tao, na feeling mo, mabait talaga siya na tao. Hindi po mabigat ang kamay ni PBBM. Hindi ko nga po namalayan na hinawakan niya ako sa balikat eh. Ganun po kagaan siya. Kung makikita po niyo sa personal at makakausap niyo, makakalubilan niyo, magaan po siya. Hindi siya mabigat. Makikita naman po ninyo, mabait siya. At yung kanyang kabaitan, yun po yung nakikita natin na inaabuso. Yung kanyang kindness, inaabuso po. Literal na abuso. Hindi lang sa mga dating kasamahan niya, yung mga nasa paligid niya dati, kundi na rin po yung mga kaaway niya, kagaya ng mga Duterte. Binubuli siya. Ganun. Ginagawan siya ng kwento na hindi mo makikitaan ng sintomas sa kanya. Sabihin mo, adik yung presidente. Tapos, may adik ba na ganyan? Na maayos yung tindig? Masinop sa katawan? Malinis sa katawan? Conscious sa katawan? Hindi nga niyo yung makita ng birbeli yan eh. Hindi niyo makitaan. The president is 68 years old po, mga kaibigan. Hindi po siya 40. Mukha lang siyang bata. Pero 68 years old na po yan si PBBM. Healthy po siya, conscious po yan. Hindi na po bata si PBBM, senior citizen yan. Oh. Pero akala siguro nila, bata pa, hindi na po. Oh. So yan, yung presidente po natin, kahapon na holiday, nagtratrabaho. Before pa noon, pumunta siya sa Sarangani, pumunta po siya sa isang parang job fair. Kung gusto niyo makita ng footage, na hardly na minamanipulate, hardly tinatagpi-tagpi ko lang po yung kanyang mga footage kasi nga mahaba. Pumunta po kayo doon sa The Political Bandera 4.0 na page ko sa Facebook. Mag-scroll down kayo. Nandun po sa mga reels, makikita po ninyo. Yan po yung mga video na hindi niyo nakikita sa mainstream. Yung ibang mga video na nilalagay ko doon, hindi po nyo nakikita sa mainstream yun. Yung mga unguarded moments doon, hindi nyo yung makikita sa mainstream. Usually sa mainstream, maganda na yung kuha, maganda na yung mga lighting, syempre may mga sound effects na. Yung mga reels ko po doon na usually hindi ko na minamask yung audio. Kung ano lang yung nakikita mo doon, yun na yun. Yung pagdating ni PBBM sa lugar hanggang pag-alis siya sa lugar. Usually, yun po nakikita nyo sa reels ko doon sa aking page. So, yun nga,
Ako, maswerte lang siguro ako na nakamit talaga ako yung presidente na hinintay ng mahabang panahon ng mga loyalista. Sa mga hindi po nakakaalam, ako po ay third generation Marcos loyalist. So kung buhay pa po yung ama ko, na wala na po yung ama ko February 2020, year 2022. Excited po yun siya. Bumoto sana ng May. Kasi alam niya si PBBM ay tatakbo na talagang presidente. Excited po siya doon noong mga panahon na yon. Kasi hindi na po siya nakaboto kasi nga siya po ay nawala na noong February. Pero kung buhay pa po siya hanggang ngayon, sus, kung buhay pa siya nung naging presidente na talaga ang isang Marcos ulit, ay siguro magpipiesta sa bahay namin. Ganun po. Lumaki po ako na Marcos loyalist. Both magkabila po, parental, paternal at saka maternal. Kaya ako po sana inisip ko noon na since nakabalik na po ang isang Marcos sa Malacanang, sana masaya na po kami sana at kami na lang po sana ay hihintayin hanggang matapos ang termino. Ang problema po yung hindi namin sukat akalain na yung inisip namin na tutulong sana sa kanya ng mga Duterte, kagaya ni Sara, ay hindi pala. Gusto pala agawin ang pwesto ng kapangyarihan na ibinigay lang na, 6 years lang naman yun eh. Hindi naman yan magagaya na dati ng maaabot ng 20 years. 6 years lang po yung binigay na time sa pagiging presidente ni PBBM. Hindi namin sukat akalain. Kaya nga madaming loyalista ang bumoto kay Sara. Dahil kay PBBM, it's not the other way around, please. Please, it's not the other way around. Simple math lang po ito. Hindi si Sara Duterte ang rason niyan. 32 million. Si Sara Duterte, 32.2 million. Si PBBM po ay 31.6. Around 500,000 voters lang yung kanilang ligas. Bakit? Kasi po si Sara Duterte, kinarga din po ng mga isko. Kinarga po ng mga Manny Pacquiao. Meron po, kinarga din siya ng ibang mga Lenny. Pumoto kay Lenny. Kaya ganun. Pero ngayon, yung pinagyayabang ng mga DD shit na 32 million na bumoto kay Sara Duterte sa pagka-vice presidente noong 2022, hindi na po mauulit yan ever. Hindi na po. Bibitaw ang mga loyalista dyan, mga Marcos loyalist, bibitaw yan. Lalong-lalo na nang sinabi niya na ipapahukay niya si Apo Lakay doon sa libingan ng mga bayani at itatapon sa West Philippine Sea. Hindi na po mauulit. Ulitin ko hindi na mauulit yung 32 million ni Sara Duterte. Hindi. Next, Chris. Next topic. Malapit na tayo mag-isang oras pala, no? Madaldal ako ngayon eh. Nga pala ito yung nagbe-breaking news kanina. Wala ko yata. Wait ha. Kanina lang po, before ako umakyat dito, ito po ay tumambad kanina. Yung Supreme Court, binovoid po yung utos dati ni dating presidenteng Rodrigo Duterte, January 2018 pa po ito. Ano na ba ngayon? Tagal na, no? 2026. Ngayon pa po sila nagdesisyon regarding sa issue na ito. Yung kanya pong dismissal, sinasabi dito, yung pagka-dismiss po ni dating Presidente Rodrigo Duterte kay overall Deputy Ombudsman Melchor Arthur Carandang. Nung panahon pa po ito ni dating Ombudsman Conchito Carpio Morales. Remember ba yun?
yung pagdi-dismiss daw ni dating presidenteng Duterte kay Karandang dahil na-disclose ni Karandang yung alleged bank transactions ng kanyang pamilya niya at kanyang pamilya ay inoverturn po ng Supreme Court. Hindi daw po yun dapat. Yun ay ang ginawa po ng dating presidente ng Pilipinas sa pag-aalis sa pwesto nitong si Karandang ay unconstitutional. Binabawal po yan sa batas pala. At hindi natin alam kung nasaan ngayon si overall Deputy Karandang. Kung mababalik pa po siya sa pwesto, I don't know. Pero the fact of the matter is, yung ginawa ni dating Presidente Rodrigo Duterte sa kanya, dahil disclose ni Karandang yung mga bank accounts, bank transactions ni dating Presidente Rodrigo Duterte at kanyang pamilya, ay hindi daw dapat yon na ginawa. Ngayon, ang tanong, paano to? Anong implikasyon nito doon sa testimonya ni dating Senador Antonio Trillanes IV? The same. Ano yan? Alam na po natin na yun pala lumalabas dahil sa AMLA. Sinabi doon sa hearing na nagpatotoo sa sinasabi ni dating Senador Antonio Trillanes. 10 years po hinintay ni Trillanes yun. 2016 pa po yun eh. Ito pong 2018, ito po yung mga times na yun nga, siya rin po, itong si Karandang ay nagpapatotoo doon sa Trillanes statements or allegations. So ngayon na in-overturn ng Supreme Court yung utos na dismissal dati dyan kay Karandang, it lends more strength and credibility doon sa sinumpaang salaysay ni Antonio Trillanes na binakapan na earlier ng AMLC. Patungkol sa mga bank accounts, bank transactions, bank dealings ng pamilyang Duterte. Lahat sila. Si Digong, si Sara, yung asawa niya, si Polong, yung common law wife, apil na si Kitty, si Baste, sila. So yun, hintayin na lang po natin kung mag-comment si dating Deputy Ombudsman Karandang patungkol sa ito. Bago lang po ito. Ngayon po ay Sabado. Siguro mamaya-maya baka lumabas na po si Karandang kung asan siya. So next, meron pa ba tayong last na. Nako, madami magagalit nitong issue na to. Chris, yung last natin na screenshot, please. Hindi, meron pa. Yung kay Lenny. Ipakita mo yung kay Lenny. Kasama si Lenny. Hindi na natin i-discuss si Lenny. Si Ate Shawi. Ngayong araw to eh, di ba? So, hindi na si Lenny. Wala na. Finish na. So, hanggang dito na lang po ulit ako. Ako po si The Political Labandera. At kung kayo po ay mahilig magbasa, pumunta lang po kayo. Inaanyayahan ko po kayo pumunta doon sa Facebook page ko, The Political Labandera 4.0. At wag po kayo magreklamo kung sobrahan na daw. Sige. Wag po kayo magreklamo na mahaba yung binabasa nyo doon kasi yun po ay sinasadya kong gawin. Para po yun sa inyong kabutihan, para ma-exercise po yung inyong brains.
Para maiwas po tayo sa katangahan at kabubuhan ng mga DD-sheet. Kasi po yung mga DD-sheets, tamad po sila magbasa. At kung nagbabasa man sila, hindi po sila nakakaintindi. It took them 47 years para makaintindi. So, wag po ninyong kalimutan mag-like, share, and subscribe kung nagustuhan po ninyo yung aming mga content dito sa Nyolo Random News. Wag niyo po kalimutan si Nyolo. Nakalimutan ko kahapon i-upload yung kanyang napakagandang picture. So, i-upload ko po siguro bukas. Pangpagana, brigana. So, wag po ninyong kalimutan din i-like, share, and subscribe yung mga content ni Tita Admin Rich at ni Banat Boy Maldirigma. Kung kayo po ay may TikTok, hanapin po ninyo yung TPL na TikTok. Hanapin niyo po yung naglalaban na cartoons. Ako po talaga yon. At sa dito sa YouTube, yon. Nakalimutan ko po i-upload yung mga pinapadala sa akin ni Chris na mga video ko. Gagawin ko na kasi napaka-busy po talaga ngayong mga araw. So hanggang dito na lang. Salamat po and I will see you all next time. Bye-bye! Have a happy weekend!